Dagdag pa sa ating mga balita, pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez. Ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar, and current WBA lightweight world champion, Gervonta Tank Davies. Bilang paghahanda sa Benensagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun pa man ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni John Riel Casimero si Tank Davies. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro Alas John Riel Casimero? Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro Alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi, ngunit ganun pa man ay hindi na matutuloy ang sagupaan nila ni Naoya Inoue, dahil official nang inanunsyo kung sino ang makakalaban ni Naoya Inoue, dahil official ng kasado sa buwan ng December taong kasalukuyan ang labanan Naoya Inoue vs Goodman. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. Paano ko lang kalimutan natin lahat yan. Nagkaibigan tayo dati dahil may mga kasama tayo, kalimutan na natin. At kalimutan na natin na magkaibigan tayo, magkumpare tayo, kalimutan natin. Para wala na. Parang kakilala tayo, kilala tayo, pero hindi na tayo kilala. Kalimutan natin, kilala kita. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Handa rin naman itong si Sean Gibbons makipag-ayos sa kampo ni Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil hindi rin naman may kakaila na meron din naman silang pinagsamahan at hindi lang pinagsamahan naging isang magkaibigan din sila sa isa't isa. Kung inyo pong maalala ang laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero, kontra Guillermo Regondo na kanya lang pinaulanan ng suntok dahilan sa pagkatalo nito. Pagkatapos ng laban na iyon ay sinabihan daw si Cuadro Alas John Riel Casimero na manatili muna sa bansang Amerika, para maayos ang mga susunod nitong mga laban sa kanyang boxing career. Ngunit sadyang nagpumilit daw itong si Cuadro Alas John Riel Casimero na umuwi ng bansang Pilipinas, para doon ipagpatuloy ang kanyang mga training, habang naghihintay sa mga susunod pa niyang mga laban. Simula noon ay talagang wala na silang komunikasyon ng MP Promotion, dahil di umano ay pinutol na ni John Riel Casimero ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos noon ay tinanggal naman ni Cuadro Alas John Riel Casimero si Coach Nonoy Neri bilang kapalit naman ng kanyang kapatid na si Jason Casimero. Dahil sa ginawa ni Cuadro Alas John Riel Casimero ay talagang naghihinayang itong si MP President Sean Gibbons sa karera nitong si John Riel Casimero. Dahil kung nanatili daw siya sa MP Promotion ay tiyak na malayo na ang kanyang naabot. Ganun pa man ay bukas pa rin naman ang pintuan ng MP Promotion para sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero na papasukin sa kanilang bahay. May mga kasamahan lang daw talaga si John Riel Casimero na mahilig manggatong or manira ng tao, in short may mga salsalero. Ngunit ang mga tao na yan ay talagang tinanggal na ni Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanyang team. Isa na raw rito na tinanggal niya sa team ay itong si Silver Voice TV, na hanggang sa ngayon ay solid supporter bilang isang number 1 basher ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Paano ko lang kalimutan natin lahat yan. Nagkaibigan tayo dati dahil may mga kasama tayo, kalimutan na natin. At kalimutan na natin na magkaibigan tayo, magkumpare tayo, kalimutan natin. Para wala na. Parang kakilala tayo, kilala tayo, pero hindi na tayo kilala. Kalimutan natin, kilala kita. Pero wala nang away. Alam na natin kung sino ka man. Kaya ano natin, kasi kami ngayon, nandito kami. Kung sumusuporta ka, suportahan mo na lang kami. Ayan guys, sana masaya ka. Tagumpay kami sa lahat ng laban namin. Lahat ng laban namin nagtatagumpay kami. Hindi kami natatalo. Ilang beses na kami nagsama, hindi kami natatalo. Kaya natin, kalimutan na natin kung sino ka man. Kung saan ka man ngayon, dyan ka lang. Dito lang kami. At tuloy yung pangarap namin.
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So undefeated Pinoy top prospect na si Carl Hamos Martin, ang may malaking posibilidad makatapat ni current undefeated N4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters, dahil si Carl Hamos Martin ay kasalukuyang pangatlo sa world ranking ng WBO sa 122-pound Super Bantamweight Division. Dahil si TJ Doheny ay tinalo na ni Naoya Inoue, at baka isusunod ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman, at kung sino ang manalo sa kanilang laban ay siyang kakalabanin ni Carl Hamos Martin, ngunit ganun pa man ay kailangan niyang talunin lahat ng kanyang mga laban sa mga impresibong panalo. Mangyayari ang Carl Hamos Martin versus Naoya Inoue, kapag itong si Naoya Inoue ay mananatili pa sa Super Bantamweight Division. Dahil maraming usap-usapan na balak na itong umakyat sa 126-pound Featherweight Division, ngunit ganun pa man ay kung sakaling man umakyat si Naoya Inoue sa ibang division ay mababakante na ang apat na division, kaya malaking posibilidad na makuha lahat ni Carl Hamos Martin ang apat na world title kung sakaling iwanan ni Naoya Inoue ang Super Bantamweight Division. Napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy fans dito kay Carl Hamos Martin sa taglay nitong lakas para makuha ang kampyonato. Ngunit ganun pa man ay kung sakaling umakyat naman si Naoya Inoue sa ibang division ay hindi pere naman ito makakaligtas kay 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at isang malaking pagkakataon din naman ni John Riel Casimero na habolan si Naoya Inoue sa kahit anumang division. Dahil nakalock target na itong si Naoya Inoue kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na inaasahan na babali at puputol sa pamamayagpag nitong halimaw ng Japan. Dagdag pa sa ating mga balita. Ivana Alawi pinanood ang laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez, hindi maitatanggi at kitang-kita naman na talagang hangang-hanga itong si Ivana Alawi sa lakas at angas ni John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. しかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと、岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかし、カシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。Retains the title with a 21st stoppage. サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。
kabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez, ay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panay gawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero. Kaya mga haters ni Casimero dyan, nasaan na kayo? Bakit nanahimik na kayo? Bukod dyan ay ako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero, at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parent si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, keep me sa akin. Naoya Inoue, we're Naoya Inoue, come on! Kung inyong maalala na gusto itong labanan ni Junto Nakatani si Takuma Inoue, ay tila nagbago ang isip nito dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue, bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi, at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. Lawrence Cole, the third man in the ring tonight. Christina Poncher and Nico Ali Walsh here with you for our main event. This one's scheduled for 12 rounds for the WBC Bantamweight World Championship. The champion Junto Nakatani there in the southpaw stance with the red trunks and white trim. Chip Patana, the challenger tonight in the all-black. 78 professional fights for Chip Patana, 53 of those won by KO, 28-0 for Nakatani, 21 knockouts. And that's a pretty impressive record, even though they were all really in Thailand. Yeah, definitely an inflated record there for the Thai fighter, and you know he's got some decent skills, some decent power. Also a southpaw, so the battle of two southpaws here. This is second fight outside of his native Thailand, and Junto Nakatani tonight will be looking to show that there's levels to this game, particularly at the championship level, where perhaps he can make a statement tonight. He's had 9 stoppages in his last 11 fights. Most people think he will get another one tonight, looking at the pre-fight predictions and odds. I know they're filling out right now, and they're kind of seeing each other's rhythm this round. But Chip Patana, to win tonight, he's going to have to use pressure and aggression. Great shot from Nakatani. Already. Looks like he's recovered fairly well from the knockdown. 20 seconds left here in round 6. It looks like Nakatani's looking for that overhand left again. A bit off balance there, and just a strong combination of punches landed once again for Nakatani. Oh, that was a big shot right there. Beautiful left hand. Oh, the fight's over. 2 knockdowns, the fight is over. Just a monster, heavy hitter. 3 consecutive stoppage victories at 118 pounds, and Junto Nakatani. 6. Our referee in charge, Lawrence Cole, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC Bantamweight Champion of the World, Junto. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito, at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo, lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero,
Magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan nito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez のプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が拾う。 Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ng bansang sinilangan ang bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni John Riel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchez のプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ。 Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito.
Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.